Ito si Pastor Paul Kahukom. Ito ang kanyang iglesia. Kung saan siya ngayon ay mag-quit ngayon siya. What you say, you shall reap. Kung hindi kinanin mo, inaanihin mo. Kaya, for the month of before we celebrating a 30th anniversary, ay magpo-focus ako sa prayer. Last night, nakikinig ako ang prayer kagabi at pagamat mahaba yung pag-aaral na yun, ay kinonsist natin within 30 minutes. At napaka-tao ang prayer. Tao sa Biblia, na bagamat siya ay hindi famous character, dito nila David, nila Solomon, nila Daniel, siya ay halos 3 talata lang sa Bible lang. Ito ay isang, kumbaga ay kinilalang na ginagalang ang higit sa kanyang mga kapatid. At si Jabez po ay sa talata nito ngayong hapon sa aklat ng unang kronika. First Chronicle chapter 4 verse 9 and 10. Unang kronika sa Lugar Iban about how God is good to Jabez and also to everybody, na kung paano ang kanyang panalangin ay pwedeng mangyari ito sa buhay mo. Amen? Amen. Basahin po natin. Sa King James. Napakaganda sa King James. Ito, and Jabez was more honorable than his brethren. And his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine and might be with me, and that thou wouldest give me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Tagal mo sabi si Jabez, for 9 and 10, si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang tinawag sa kanya sapagkat ito ang wika ng kanyang ina. Ipinanganak ko siya sa gitna ng hapis. Tawag si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain ninyo ako. Palawakin ninyo akin. Ilayo ninyo ako sa kapahamakan para hindi ako mahirapan. At ipinagkaloob naman ng Diyos ang kanyang kahilingan. Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Napakagandang panalangin. Kung ating pag-aaralan yung sabi nga, ang buhay ni Jabez, kung ating makikita pa sa aklat ng kronika, bilang yung talata na nakita ko nung aking binabasa itong buhay ni Jabez, sa 255 ng First Kronika, andun yung angkan na kung saan ay pinagmula ni Jabez. No? Yun lang po talata, yung 255 ng kronika at ng First Chronicle chapter 4 verse 9 and 10. Yung talata na kung saan ay ito yung pinagmula ng angkan ni Jabez. Sabi sa 55, ang angkan ng mga eskriba na tumira sa Jabez ay ang mga Tirateo, si Mateo at Suateo. Ito ang mga Sineo, buwan sa Hamat, ang pinagmulan ng sambahayan ni Rehab. Yun ang talata. 3 talata lamang, subalit napakahalaga ng buhay na ipinakita ni Jabez because of his prayer. And there were 3 secrets and principles that can make your life above average. Sabi nga, una, sa buhay ni Jabez o ni Jabez. Sabi nga, si Jabez ay isang, sabi natin, isang ambisyong o very ambition man. Ambitious. Bakit ka mo? Grabe yung kanyang prayer eh. Ikaw ba, nagpipray ka, ito ang pinagpipray mo sa Lord. Na i-bless ka ng masagana. Nagpipray ba kayo ng Lord? I-bless mo ka ng masagana. Saan ang pray mo na, Lord? Ang matas mo yung una, diba, pray natin, pagpalain siya. Diba? Yun ang pray natin eh. Amen? Pagpalain siya dito, pagpalain siya. Pero sa book of Jabez, o sa book of Chronicles, sa buhay ni Jabez, hindi. Siya mismo nakipag-komprontahan sa Lord. Ang sabi niya, Lord, bless me. Yung word na
grabe yan. Talagang ipinakita sa Diyos na gusto kong pagpalain mo ko ng yung grabing pagpapala, sabi nito. No? Yung pagpalain mo, yung word na indeed, grabe yun eh. Salita na yun, kumbaga, hindi ito isang pangkaraniwan, sabi nga, he didn't want to be an ordinary man of God. O hindi siya, kumbaga, hindi ito common. Kumbaga, he wanted to expand and grow, sabi nga. Sabi ni nang sumulat dito. Gusto niya yung panalangin niya, gusto niya lumawak. Dahil nga yung kanyang prayer na, bless me and enlarge, Lord, sabi niya rito, enlarge my land o enlarge my territory. Sabi niya rito. Because Jabez has a great condition. Sobra sabi nga. At dito, pinapakita niya rin na he wanted God blessing. Yung sa buhay niya, gusto niya pagpala yung buhay niya. Siyempre nga, pag tayo pinagpala, ano manifestation nito sa lahat? Amen? Tapos, Kristiyano, nagiging sa Diyos, naghihirap. Ano ang magiging, natin? Baka masabi ng Bible, God is no respecter of persons. Kasi tinatangi. Pero sasabihin ko sa iyo, ay humingi sa Diyos ng isang bagay, ulitin ko kagabi, sabi ko kagabi, kapag malinis ang iyong puso, awa mo, naroon ang pagtugon ng Diyos. Amen. Amen? Yun ang mahalaga dun eh. Yung pagiging pure heart ka sa harapan ng Diyos. Kasi sabi ng Biblia na tumulad sa isang bata na walang malisya sa anumang kasalanan. At the age of 1 year old hanggang mga 7, wala pa ano yan eh. Pero pag nagkakaid na ng mga 8 years old above, doon nagkakaroon ng malis ang bata. Doon nagkakaroon yung magsimulang iisip ng masama. Pero sabi ng Biblia, tumulad sa isang bata. Huwag rin niyo